Coach, ano ba effect ng Iran versus Israel sa gold? Okay. Honestly, Currently, magkabaliktad kami ng konti ni Coach Alex, pero parang mas naniniwala lang ako kay Coach Alex ngayon eh. Anyway, sige, go. Mas tama yung idea mo eh. Currently, naghahanap ang markets ng safe havens. Si gold umangat dahil may demand for safe haven kasi dahil pera ng mga tao or ng mga institutions. So gusto nila mag-cash. Ayaw nila mag-cash kasi pwede bumagsak anytime si US dollar. So nilagay sa gold. That's for safekeeping naman, tapos mabilis na ibenta. Now, for ngayon, sa setup ngayon is may gera doon. Tapos, ang currently bali-balita is mag-escalate pa. Nag-escalate na din ng weekend. Pero, baka daw, ito yung rumors, no? Baka daw mag-escalate pa at magkaroon ng direct conflict sa madamay yung malalaking bansa. So, nagkakaroon ng ngayon, safe haven run. So, kahapon, kaya wala tayong mga watchlist, napansin nyo, inatay ko talaga mag-open yung markets. So, nakita nyo naman, yung open na markets, laglag lahat. Pati yung, sa gold, di ba? Nag-TP sila, tapos biglang bumalik lang ulit. So, currently, naka-safe haven play, kasama si gold. Si Coach naniniwala din siya na si Coach yung BTC, tapos yung, normal naman kasi, ang mga safe havens nyo is, si US economy, US dollar, CHF, si yen. Si yen medyo questionable sa panahon na to. Si BTC untested pa. Okay, hindi pa siya untested pa si BTC for safekeeping. Hindi pa alam talaga ni BTC kung ano siya, kung is that store value, reserve currency. Magkakaiba kasi yung functions ng mga yon. So hindi pa niya alam kung ano talaga siya. So, ang main mo parang sa ngayon is meron kang tumataas yung bonds. So, that's your US economy. S&P. Currently, nakapeso yung S&P pero nagtitipi pa sa ngayon. So, yung mga safe haven play pa tayo. Okay, for gold, nakakatulong yung current na tensions doon para supportahan yung presyo ng ginto. So, yun yung currently nangyayari doon.